Okay mga boss, may nagtanong uli. Ito, nagbabasa tayo, nagsasagot tayo ng mga tanong. Meron daw siyang amplifier 302. Pag binulyum daw niya sa gitna, ibig sabihin nasa kalahati na yung volume. Wasak na yung tunog o basag na siguro. Pag nilakasan niya, mas lalo, natural lang kuya, talagang mas wasak yan. Pag nilakasan mo, lalong wasak eh. Kumbaga common na lang. Pag halimbawa, ito yung volume. Pinihit mo ng ganito, wasak na yung tunog. Alam mo basag ng tunog. Siyempre, pag nilakasan mo pa yan, lalong basag ang tunog niyan. Ibig sabihin, hindi na siya pwede. Yung setup mo, yung speaker mo kasi, di 15 na 300 watts, sabi mo. Ibig sabihin, wag mo nang i-steady dyan yung ano mo sa gitna. Bababaan mo ng konti. Ibig sabihin, may dalawa lang yan. Dalawa lang ang posibilidad niyan. Hindi kaya ng amplifier mo yung speaker na nakaload. So, anong tawag dyan? Overload siya. Kaya pag ginitna mo, halos wala na, wasak na yung tunog. Kaya basag na. O kaya naman, sobrang lakas ng amplifier mo, maliit, hindi naman kayang i-handle ng speaker mo, yung amplifier mo. Kumbaga, sobra yung tapon mo dun sa speaker, hindi kinakaya ng hindi kinakaya ng speaker yung galing sa amplifier mo na na signal o yung pinaka output. Yung output na nilalabas ng speaker mo, halos hindi kayang i-handle ng ibig sabihin pagka sa gitna hindi na kayang i-handle ng speaker. Pero madalang kasi mangyari yan mga boss. Base dito sa explanation niya, kung i-assume ko na yung speaker niya talaga ay 300 watts na D15, tapos yung amplifier niya ay Concert 302, tama ba? Pero kung titingnan mo kasi Concert 302, ang ibig sabihin kasi ng 302, 300 watts by 2. Yung sa 502 naman, 502, 500 watts by 2. Pero makikita niya naman ang problema, basag nga siya, sabi niya basag. So mismatch yan mga boss, mismatch yan. Ibig sabihin, ang magagawa mo diyang solusyon, either palitan mo yung speaker mo ng babagay doon sa sa amplifier mo, o kaya papalitan mo yung amplifier mo para bumagay doon sa speaker mo. Pero for the meantime, kung yan pa rin ang gamit mo, wag mo nang papatugtugin yung amplifier mo na hanggang gitna. Ang pinaka mapapayo ko lang dyan ay papakinggan mo. Kung hanggang saang party lang na malinis ang tunog, idedo hanggang doon ka lang. Aliwa, kunyari, from volume 0 hanggang dito sa may, kunyari hanggang 11 o'clock yan. Hanggang dito, kunyari sample lang to. Maganda pa yung tunog. Ibig sabihin, hanggang dyan ka lang pwede mag-volume. Pag tinaas mo pa yan, basag na, wag mong i-stay dyan. Pwedeng masira kasi yung amplifier mo. Pwede rin masira ang speaker mo. O kaya, pwede rin pareho silang masira. Kasi pag basag na ang tunog o distorted ng tunog, ibig sabihin sinyalis siya na nasa clipping stage na yung amplifier mo. Susunod yan magkaka-DC out hanggang sa masira yung speaker o masira yung amplifier o parehos. Yun lang yung isasabi ko sa tawag dito, sa tanong ni kuya kung basta doon ka lang sa part na na medyo malinis ang tunog. Dalawa lang yan, either mag-upgrade ka ng speaker o pero sa tingin ko, personal opinion ko lang, yung amplifier mo masyadong mababa para dun sa kasi hindi naman talaga totoong umaabot ng 300 watts yung Tandaan nyo, yung nakalagay na wattage sa speaker ay yung handling capacity niya. So titingnan nyo din kung nakalagay doon ay max. Minsan kasi may max, ito tingnan nga natin. So katulad nito, ito may speaker tayo 30 watts yan, 4 ohms. So ito parang RMS niya lang ata niya o kaya yung nominal niya. So handling capacity kasi ito mga boss, yung ibig sabihin ng nakalagay niya na 30 watts, hanggang 30 watts na power dito ang pumapasok, kayang-kaya niya pa. Pag lumampas dyan, hindi na siya magpe-perform ng maganda. Ibig sabihin, distorted na siya, hindi na kaya ng voice coil niya. Yun lang mga boss. At wala na atang tingnan ko lang kung may tanong pa uli at gawa tayo ulit ng video.
Sana nakatulong yung ginawa nating explanation. Kung kulang pa o hindi pa maganda yung pagkadetalye ng ano, ulitin na lang natin in the future. Maraming salamat mga boss.